So, iba yung pakiramdam na babalikan mo yung there's no place like home. So, ito yung church na naging tahanan ko. No, ito yung church na naging, ito yung nagpalago sa akin, no? Apart from this church, apart from God, I am nothing. At ang lahat ng mga natutunan ko, no, nakakatuwa dahil ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa buhay ko. Bagamat nalayo man ako dito, pero nung napunta ako sa Korea, nakakatuwa kasi ang prayer ko sa Lord is sana makahanap ako ng community na katulad ng dito sa church na to. So nakakatuwa kasi binigyan ako ng Lord ng isang Filipino community. Bagamat maliit, sabi ko, naalala ko yung church kung paano nagsimula. No, kasi talagang doon kasi sa Filipino church na yon, yung ina-attendan ko is konti lang din. Sabi ko, naalala ko kung na ilang tao lang, siguro mga 10 katao. Sabi ko nga doon sa pastora, magaling kasi siyang magaling siyang magtagalog. Sabi ko sa kanya, nakikita ko po sa inyo yung pastora namin, sabi ko. Kasi nag-start din po yung church namin, maliit lang talaga. Pero ngayon, iba yung kumilos ang Lord, sabi ko. Talagang, ngayon, punong-puno pinakita ko sa kanya, wow, praise God, na na-amaze siya, no? Kumaga parang, kasi siya, ang pastora kasi, ang mga pastors, iba yung pakiramdam nila kapag nakikita nila konti lang yung members, no? Pero nung in-encourage ko, tayong mga, tayong mga members, na-encourage natin ang ating pastors, no? Kapag uma-attend tayo at nakikita nila kung paano tayo nag-grow, no? Kung paano natin ina-apply sa buhay natin yung mga tinuturo sa atin ng ating mga pastors. No, sabi niya, natutuwa ako sa iyo, nabibless ako sa iyo dahil kwento ko nga kung paano nangyari, paano nagsimula ang church. Na-encourage siya, sabi niya. Kumbaga parang nawawala na siya ng motivation kasi ilan na nga lang po, pastor, nasa 10 na lang ata yung members. Hanggang sa, lagi siyang pumupunta sa akin. Kumbaga parang binibigyan niya ako ng special treatment. Sabi ko, pastora, hindi niya naman po kailangan akong puntahan. Pero sabi niya, gusto kong gawin to dahil natutuwa ako sa'yo. Sabi ko, nakakatuwa kasi talagang ang Panginoon, no? Bagamat kasi syempre sa Korea, iba yung language, hindi mo maintindihan. Pero ang Lord nagpadala sa akin ng isang pastor na marunong mag-Tagalog, marunong mag-English. So, na-amaze ako sa Lord kung paano siya kumikilos. No? Nakakatuwa. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi last time, wala pa akong baby, pero ngayon, andyan na siya. At nakita na ng lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy na binibigyan niya kami ng good health. At patuloy niyang bine-bless in all aspects, no? Sa kalakasan. Patuloy kong ibinabalik ang lahat ng paburing parangal sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hindi nanalo ang demonyo. Kasi pag nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ipuin mo po ang mga kapatiran. Kumbaga, idako mo ang kanilang mga panyapak sa araw ng linggo, makapunta sa church para umattend ng service. Tapos kaninang umaga, nagising ako 7:30 na eh. So, alam na rin ako mamalengke.